Ang totoo, kahit na ipakilala ni Tyrone ang kanyang sarili kay Esmeralda sa publiko, maraming makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa North Hill ang hindi nagbigay ng buong paggalang kay Esmeralda. Sa kanilang kultura, maliban kung isang ingranding kasal ay tapos na. At isang singsing ang ibinigay ng groom sa kanyang nobya. Kung ganon, kung ano man ang nasa pagitan ng dalawang tao na magkasalungat sa kasarian ay isang marriage lamang. Alam ni Esmeralda kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya kapag natapos na ang kasal. Sa katunayan, madaling nalalaman ni Esmeralda ang pagkawala ni Eliza sa North Hill. Bakit parang nabigla ka, Miss Carmen? Nakangiting tanong ni Tyrone. Ngumisi si Eliza. Kahit ng puso niya ay tumitibok ng hustot na babalisa. Bakit hindi ako mabibigla? Alam naman ng lahat na naging malamig ng puso ng isang Mr. Tyrone sa mga babae simula nang mamatay ang kanyang unang asawa. Sino hindi mapapaisip na magkakaroon ng engranding kasal si Mr. Tyrone kasamang ibang babae? Congratulations, Mr. Tyrone. Ang congratulatory message ay kabaliktaran sa puso niya. Seryoso niyang pinag-iisipan kung paano mapipigilan ang kasal. Huminto si Tyrone at naglakad papunta sa gitna ng sala. Pwede ba akong maupo? Napabuntong hininga si Eliza at sumagot. Sure. Nang makaupo si Tyrone, umupo din siya. Halos hindi ka pa nakakaget over sa pagkamatay ng dati mong asawa at nagpakasal ka na sa ibang babae. Hindi ko talaga maintindihan. Sinabi mo sa akin kanina na wala ka pa sa tamang pag-iisip dahil sa pagkamatay ng dati mong asawa. Tapos magkakaroon ka ng ingranding kasal sa ibang babae. Sa loob ng 5 araw, sabi ni Eliza. Ikakasal kami kasi mahal ko siya, sabi ni Tyrone at pinagmamasdan si Eliza. Kung talagang si Eliza ang babaeng ito, siguradong magre-react siya. Kung tutuusin ang pinakagusto ni Eliza sa kanya ay ang mahalin siya. Kung narinig ni Eliza na may mahal siyang iba, tsak na makaramdam siya ng matinding sakit na bakas sa kanyang itsura. Hindi mahal ni Tyrone si Esmeralda, ni hindi man lang nasasakop ni Esmeralda ang pinakamaliit na bahagi ng kanyang puso. Sinabi niya lang yun para makita ang reaksyon ni Eliza. Sumabog ang puso ni Eliza na nagdududa kung nasa dibdib pa ba niya ang puso niya. Nanigas ang dugo niya at naging kasing tigas ng batong buto at utak niya. Mukha pa rin siyang estatwa at agad hiniling na mali ang narinig niya. Pero ilang linggo lamang ang nakalipas nang siya ay naroroon sa mansyon ni Tyrone. Malinaw na hindi minahal ni Tyrone si Esmeralda kahit ni tinatago niya ito bilang asawa. Hindi mo ba minahal ang dati mong asawa? O pareho mo mahal ang dati mong asawa at ang asawa mo ngayon? Tanong ni Eliza. Nagtataka si Tyrone kung bakit siya nakikiasyoso pero tumugon pa rin. Para sa dati kong asawa, nakakaramdam lang ako ng awa dahil naiwan niya ang mga anak niya ng biglaan. Sumakit kaagad ang ulo ni Eliza pagkasabi niya nito. Siyempre, alam niyang hindi siya mahal nito. Masyado lang siyang prangka sa mga sinasabi niya. Pumapayag ka bang maging kaibigan ko, Miss Carmen? Tanong ni Tyrone. Walang problema, pagsang-ayon niya dahil napagtanto niya na kailangan niyang manatiling malapit sa kanya para madalas na makitang mga anak niya at matigil din ang kasal nila ni Esmeralda. Kung kaya niya, dahil wala ng inang mga anak ko, kailangan kong gampanan ng parehong papel bilang ina't ama para hindi sila malungkot. Kailangan ko nang umalis, ani Tyrone at tumayo. Good night, Mr. Tyrone, sabi ni Eliza. Huminto si Tyrone at tumingin sa kanya. Ang makita kung gaano siya kawalang interes sa pagtatangka nitong umalis. Pagkatapos ng lahat na sinabi nito'y napapaisip sa kanya kung hindi ba talaga siya si Eliza. Ibinigay ni Tyrone ang kanyang business card sa kanya at sinabing, pwede mo kong tawagan, anytime. Sure, tinanggap ni Eliza ang card at pinanood siyang lumabas. Agad na tinawagin ni Eliza si Michael at sinagot niya, Mr. Michael, pasensya na't naabala kita sa oras na ito. Alam ko sinabi ko na hindi na kita guguluhin pa pero kailangan ko makita ang aking mga anak. Miss na miss ko na sila. Natahimik si Michael ng 2 segundo, saka siya nagsalita. Kakausapin kong head of guard ni Tyrone para papasukin ka ng palihim. Pagkatapos makumpirma na nagpapahinga na si Tyrone para sa gabing ito. Okay, salamat. Sabi ni Eliza, pero hindi ko masisiguro na hindi ka mahuhuli. Dagdag ni Michael, huwag kang mag-alala tungkol doon. Kailangan ko lang makita ang mga anak ko, sabi ni Eliza. Alright, asahan mong tawag ko maya-maya, sabi ni Michael. Nagpasalamat si Eliza at binaba ang tawag. Samantala, umupo si Tyrone sa harap ni Esmeralda sa dining room.
Habang kumakain silang dalawa, iniisip niya kung si Esmeralda ba talagang babaeng pinangakuan niyang pakasalan nung bata pa siya. Kung siya nga, bakit hindi na niya mahanap ang nararamdaman niya para sa kanya? Bakit wala man lang siyang kahit na konting katiting na nararamdaman para dito? O baka dahil patay na sa kanyang pag-ibig? Kailan ka titigil sa paglalarong ito, Esmeralda? Alam nating parehong hindi ikaw ang babaeng pinangakuan kong pakasalan noong bata pa ako. May kumpiyansang sabi ni Tyron. Nawalan agad ng gana si Esmeralda at mahigpit na bumalot sa kanyang puso ang takot. Nalalaman na ba niya ang totoong pagkatao niya? Napaisip si Esmeralda. Kung meron man, hindi niya ito haharapin sa ganitong paraan. Pagtatapos ni Esmeralda at nagpahayag ng isang kalunos-lunos na tingin. Mr. Tyron, may pagdududa ka pa sa akin? Oh my gosh, ang mukha niya ay parang malapit ng umiyak. Sa unang pagkikita natin, hindi mo alam kung anong isasagot mo kapag sinabi kong cupcake. Kung hinintay mo talaga ako sa matapos ang lahat ng taon ng ito gaya na sinasabi mo, paano mo makakalimutan ng mga pet name natin sa isa't isa? Tanong ni Tyron. Oh my, sinabi ko na nga noon na nawala lang sa isip ko yun nung araw na yun. Kapag sinabi mong cupcake, ang sasabihin ko, sweetheart, hindi ba yun ang pet name na tawagan natin? Tanong ni Esmeralda. Nabasa na niya lahat ng diary. Nagulat si Tyron na nakuha niya ito ng tama. Siya ba talaga si Esmeralda? Bigla na lang siyang nakaramdam ng sobrang pagkahilo. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata pero napakagaan ang pakiramdam niya. At pagkatapos ay bigla siyang nakatulog. Mr. Tyron! Mr. Tyron! Mabilis na tumayo si Esmeralda na makita nakahiga ang ulo nito sa mesa. Okay ka lang ba? Ano nangyari? Naririnig ni Tyron ang mahinang boses nito. Pero wala siyang gaanong kontrol sa kanyang katawan. Tutulungan kitang makapasok sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Agad niya itong tinulungang makatayo at sinimulang ihatid sa kwarto nito. Sana gumana to, dasal ni Esmeralda sa kanyang isipan habang inaakay niya si Tyron sa kanyang silid. Ito ang kanyang pinakamapanganib na plano at ayon kina Belinda at Conchita, sinisigurado nila sa kanya na ito ay gagana. Ang tanging tao na maaring hadlangan ng ganitong plano ay si Eliza at siya ay patay na. Sa sandaling tinulungan siya nito sa kanyang kama, sinabi niya, magpahinga ka na muna. Mr. Tyron, naalis na ako. Gayunpaman, ang sandata ni Tyron ay sobrang tigas. Nakaramdam siya ng labis na kagustuhan na makipagtalik at hindi makontrol ang sarili sa babaeng nasa harap niya. Hinawakan niyang kamay niya at bumulong. Magtalik tayo. Sa oras na ito, nire-record na ni Esmeralda ang gagawin nilang dalawa sa isang audio recorder. No, Mr. Tyron, hindi maganda pakiramdam mo. Hindi ko ito magagawa. Taimtim na inasam ni Tyron na ipasok ang kanyang sandata sa babaeng kaharap niya ngayon. Yun lang ang naiisip niya at hindi man lang niya ito nakontrol. Hinila siya ni Tyron palapit sa sarili niya at nagmakaawa. Please, makipagtali ka sa akin. Hanggat wala siyang kontrol sa kanyang sarili, hindi niya gustong isang skandalo sa kanyang pangalan tulad ng isang taong nagsasabing pinagsamantalahan siya ni Mr. Tyron. Ayaw niya marinig ang salitang pinagsamantalahan. Napaungol si Esmeralda nang maramdaman ng pabango nito. No, Mr. Tyron. Binitaw ni Tyron ang kanyang mga braso at sinimulan tanggalin ang kanyang sinturon habang nanunood si Esmeralda. Sinimulan na ring hubarin ni Esmeralda ang kanyang damit. Hindi na siya makipaghintay na makipagtalik ito. Kapag nabuntis siya, tuluyan na itong mananatili sa kanya. Samantalang si Eliza ay nabigyan ng akses sa mansyon. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang mga anak. Ito ay magiging isang sorpresa sa kanila dahil hindi nila alam na darating siya. Naisip niya yun sa sarili. Nang makarating siya sa harap ng pinto, tuwang-tuwa siyang napabuntong hininga at pinihit ang knob. Nang bumukas ang pinto, nakita niyang bawat bata na nakatutok ang bukas sa kanilang mga laptop. Bawat isa sa kanila ay may laptop. Sa sobrang abala sa kanilang ginagawa ay umabot pa ng 5 segundo matapos siyang makapasok sa silid para iangat ni Zoren ang kanyang ulo para makita kung sinong pumasok. Nang makita niyang si Eliza, tinulak niyang kanyang laptop sa isang tabi at sumigaw. Mami! Tumalon siya sa kama at mabilis na tumakbo papunta kay Eliza. Binuhat siya ni Eliza at niyakap ng mahigpit. Ay naku, sobra na miss niya ang kanyang mga anak. Ang ibang mga bata'y tumingalan at hindi nagtagal ay tumakbo sa paligid niya. Yakap-yakap siya. Hindi alam ni Eliza kung kailan nagsimulang tumulong mga luha niya. Na makita ng mga batang babae ang kanilang inang umiiyak, sila'y naging emosyonal lang sabay-sabay at nagsimulang umiyak. Ang mga lalaki ay kumilos na parang mga ama at nagsimulang patahanin si Eliza at ang babae.
Ma, na-miss ka namin na sobra. Emotional na sabi ni Zachary. Niyaka pa siya ni Eliza sa nilagay ang kanyang mga anak sa kama. Zekiel, isara mong pinto. Sabi ni Eliza at mabilis na naglakad si Zekiel. Papunta sa pinto at isinara ito. I'm so sorry. Hindi na tayo makakapagkita ulit sa Friday. Pero masaya ako na nandito ako ngayon, sabi ni Eliza. Nang ipaalam niya sa mga bata sa video call na hindi na muna sila matutuloy sa araw na dapat magkikita sila sa beach. Nakita niya ekspresyon ng kalungkutan at pagkadismaya sa kanilang mukha. Ipinangako niya kaagad sa kanila na babawi siya sa mga anak niya, pero kahit siya mismo, sa mga oras na yun ay hindi alam kung paano ito makakabawi. Ma, babalik ka na ba ngayon? Tanong ni Athena. Hindi pa, pero madalas akong pupunta dito para tingnan kayo, sabi ni Eliza. Oh, bulalas ni Athena at naging malungkot ang mukha niya. Come on, Athena. Sinisigurado kung babalik ako bago matapos ang buwan na to, sabi ni Eliza. Alam ba ni Daddy na nandito ka? Tanong ni Zekiel. Sa paraang sinabi ni Eliza sa kanyang isinara kong pinto, nagsisimula siyang magduda kung alam ng kanyang amang narito si Eliza. Hindi, kaya kailangan kong umalis ng umaga. Bukas ng umaga ha? Bukas ng umaga? Laging pumupunta si Daddy dito para i-check kami sa kalagitnaan ng gabi. Makikita ka niya, sabi ni Zoren. Nalungkot si Eliza nang marinig niya ito. Gusto niyang matulog kasama ang kanyang mga anak ngayong gabi at maramdaman ang init ng mga ito sa paligid nila. Paano siya makikipag-bonding sa kanila ng ilang segundo lang at aalis din? Pakiramdam niya walang saysay ang buhay niya kapag wala ang kanyang mga anak. Ma, bakit hindi mo kami isama sa tinitirhan mo? Tanong ni Amethyst. Sa dati nating bahay ako nakatira ngayon at kung dadalhin ko kayo doon, malalaman ni Tyrone at magagalit siya. She explained. Ma, bakit ka nagpapanggap na parang patay ka na? Tanong ni Zachary. Dahil may mga masasamang tao na sinusubukan akong patayin. Titigil sila kapag naniwala silang wala na ako. Matapos ang buwan na to, tatalunin ko sila at magpapakita na ako, sabi ni Eliza. At anong pinagkakabalahan niyo sa laptop? Tanong ni Eliza. Hindi niya makita kung anong ginagawa nila sa kanilang mga laptop dahil sarado ng mga laptop. Naglalaro, agad na tugon ni Aurora, na kanina pa tahimik. Naku, parang joint game ha? Tanong ni Eliza. Oo, Mami, sagot ni Aurora at dinagdag. Mami, wag mo kaming alalahanin. Okay lang kami dito at alam naming mahal mo kami. You can take your time para talunin ng mga kaaway. Natuwa si Eliza na marinig ang magsalita si Aurora ng ganito. Ginulo niya ang buhok niya at saka sinabing, gabi na, matulog na tayong lahat. Mami, dito ka ba matutulog sa tabi namin? Tanong ni Zoren. Siguro, na-miss ko talaga kayo. Wait lang, titignan ko lang kung anong ginagawa ng daddy niyo. Sabi ni Eliza at nag-walk out. Bumuntong hininga si Aurora at nagsalita pagkaalis ni Eliza. Muntikan na. Oo nga, sabi ni Zoren. Ang 6 na bata ay gumagawa ng isang website kung saan ang mga tao sa kanilang bansa ay maaring mag-buy and sell. Nakita nilang isang katulad na platform na ginawa sa ibang bansa, kaya sila'y nagtatayo ng isa pa. Gusto nilang kumita ng malaking halaga para sa kanilang mommy. Kitang-kita nila kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Eliza. Bagamat bata pa sila, matatalino sila. Naniniwala sila na kung yumaman si Eliza, makakagawa siya ng mga desisyon nang walang sino mang nagtatanong sa kanya at otomatikong makakasama sa mga pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Nang mag-request silang lahat kay Tyrone na bigyan sila ng laptop bawat isa, hindi man lang nagdalawang isip si Tyrone bago siya bumili para sa kanila. Handa siyang gawin ng lahat para sa 6 na bata na naniniwalang wala nang kanilang ina. Pagdating ni Eliza sa kwarto ni Tyrone, nakita niya hindi pa man tuluyan nakasarang pinto, kaya maingat niyang binuksan ito. Siniguradong wala itong ingay at sa pagsilip niya nakita siya na hindi niya inaasahang makikita. Nakahiga si Tyrone sa tabi ni Esmeralda. Pareho silang kalahating hubad at tulog. Pakiramdam ni Eliza parang may tumagos sa kanyang malambot na puso. Muntik na siyang mawalan ng malay. Nagtatalik ba sila? Nagsasabi ba siya ng totoo nung sinabi niyang mahal niya si Esmeralda? Sa susunod na 5 araw pang kasal nila at nagtatalik na sila. Masakit na pag-iisip ni Eliza. Sa nararamdaman niya ngayon, masasabi niyang na-in love na siya kay Tyrone. Mukhang yun ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin ng puso niya. Bakit siya ma-in love kay Tyrone? Pero hindi ba't sinabi ni Tyrone na patay na siya?
Sa pag-ibig hindi siya nag-effort para mahalin si Esmeralda. Muntik na niyang makalimutan na childhood lover niya si Esmeralda. Marahil muling nabuhay ang pag-ibig sa kanya. Mas maraming luha ang dumaloy sa kanyang mukha. Kinagat niya ng masakit ang kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng dalawang tao sa kama. Ipinanganak ba siya para mamuhay ng miserable? Bigla niya nakita si Tyrone na gumalaw. Na makitang magigising na ito, mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi na siya makakatagal pa dito. Tumakbo siya pabalik sa kwarto ng kanyang mga anak at naglinis ng kanyang mga luha. Sa sandaling muli siyang nagpakita, nakita niya mga ito kasama ang kanilang laptop pero mabilis tong sinara ng mga bata nang makita siya. Kung naglalaro sila, hindi ba pwedeng i-pause na lang nilang laro kaysa isarang kanilang laptop? Naisip ni Eliza at halos hulaan niya na maaring may ginagawang mga bata sa laptop maliban sa laro. Pero ilang buwan na lang at mag-aanim na taong gulang na sila, hindi naman siguro sila gumagawa ng anumang mali. Pagtatapos ni Eliza, naglakad siya patungo sa kanila at sinabing, "Kailangan ko nang umalis mga anak." Umalis sa mga bata sa kama at sunod-sunod na yumakap sa kanilang ina. Hinalikan niya silang lahat sa noo at dahan-dahang lumabas. Nang makalabas na siya, narinig niyang mga hakbang mula sa kwarto ni Tyrone, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Matapos magpaikot-ikot ng konti si Tyrone, natauhan siya at nang makitang siya'y walang sando at ang kanyang sinturon ay natanggal na. Maging ang kanyang pantalon inabuksan na, tumingin siya sa tabi niya at nakita niya si Esmeralda. "Ano?" Napasigaw siya at tumayo. Agad niyang pinrosesong nangyari ilang minutong nakalipas. Kumakain siya at biglang nakaramdam ng pagkahilo saka nawalan ng malay. Tumayo siya, isinara ang kanyang pantalon at sinukbit ng kanyang sinturon. Tapos sinuot niya yung shirt niya. Nakipagtalik ba siya sa kanya? Napaisip siya. Umaasang hindi siya nakipagtalik dito. Umupo siya sa sofa bago ang kama ng mahinahon at pinagmamasdan si Esmeralda. Nanatili siya sa ganong posisyon hanggang lumipas ang 6 na oras. 6 a.m. na ng umaga pero hindi man lang siya tumayo mula sa kinatatayuan niya. Nagising si Esmeralda sa mga oras na ito at pilit na binubuksan ng kanyang mga mata sa sinag ng araw sa umaga na tumatago sa bintana ng kwarto. Maya-maya ay umayo siya ng upot nang makitang kalahating hubad na siya. Agad niyang tinakpan ang sarili ng duvet. "Nagtalik ba tayo?" tanong ni Tyrone. Napaangat ang ulo niya nang marinig ang boses ni Tyrone. Nabakas sa mukha nitong pagkalito. Agad namang umiyak si Esmeralda. Lalo siyang umiyak habang si Tyrone ay tahimik lang. Tanong niyang muli sa napakahigpit na paraan. "Nagtalik ba tayo?" Nang hindi tumitingin sa mukha niya, sumagot siya ng, "Oo." Lalo pa siyang umiyak. "Sinubukan kitang pigilan pero kinaladkad mo ko sa loob ng kwarto at hindi kahit mo ako makipagtalik sa'yo. Tatakbo na lang sana ako palabas pero mas malakas ka sa akin at hindi mo ako binitawan." Lalo pang umiyak. "Esmeralda!" Biglang sumigaw si Tyrone na ikinayanig ng kanyang katawan at puso. Tumayo siya at lumapit sa kanya habang si Esmeralda ay patuloy na gumagapang pabalik sa kama na may takot. Takot na takot siya na parang papatayin siya ni Tyrone. Hindi ba sinabi sa kanya ni Belinda at Conchita na magiging okay ang planong ito? Pero mukhang papatayin siya nito sa sandaling ito. Nakaramdam ng galit si Tyrone kaya gusto niya itong sakalin hanggang mamatay. "Pinilit mo kung makipagtalik sa'yo." Maya-maya hinawakan niyang leeg niya at hinila siya patayo sa kama. "Hindi, bakit ko naman gagawin yun? 4 na araw na lang at ikakasal na tayo at habang buhay tayong magsasama. Bakit ako magiging desperadong makipagtalik sa'yo? Walang kwenta to, huwag mo sana akong patayin. Wala akong kasalanan," sabi niya. Labis na nadurog ang puso ni Tyrone, tsak na nilabasan siya sa loob niya. Pakaramdam niya na sa gitna ng landas na walang patutunguhan ng kanyang buhay. Hindi na niya alam kung kanino pa siya susuko. Napakakomplikado ng lahat para sa kanya. Kumalas siya sa pagkakahawak sa kanya at sinabi sa kanya, "Go away." Kinuha ni Esmeralda ang kanyang damit at bilis na tumakbo palabas. Natiling nakapikit si Tyrone, halos maluha. Ang dami niyang nararamdaman. Nasa malalim na pag-iisip siya sa misteryo tungkol sa pagkamatay ni Eliza at ngayon, nakipagtalik siya kay Esmeralda? Bakit bigla siyang mahihilo maliban na lang kung merong droga sa pagkain o inumin na inom niya? Kahit na gusto niyang kumpirmahin kung alin man ang mga pagkain o inumin ay na droga, walang natira dito. Naglakad siya papunta sa shower at naligo. Pagkatapos na magbihis siya at pumunta siya sa kwarto ng mga bata para tingnan ang mga ito pero naihatid ng mga bata sa paaralan. Hanggang sa tingnan niya ang kanyang wristwatch ay napagtanto niyang napakatagal na pala niya sa banyo. Nawalan siya ng mali at nanatili lang sa ilalim ng shower ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na si Tyrone ay sobrang nasasaktan at pakiramdam niya ay wala siyang magawa.
Nang umalis siya, gusto niyang iset ng head of guard ang mga sasakyang maghahatid sa kanya kung saan man niya gustong pumunta. Pero sumenyas siya na huwag silang mag-alala. Pumasok siya sa isa sa mga sasakyan niya at pinaandar ito. Makalipas ang ilang minuto, nasa harap na siya ng pinto ng bahay ni Eliza. Ilang beses siyang kumatok at bumukas ang pinto. Nang makita siya ni Eliza, ang sakit na naramdaman niya na makita siyang walang saplot. Kasama ni Esmeralda ay parang may tumusok sa kanyang puso. Naikuyom niyang kamao at nagtaka kung bakit siya nandito. Ngayon ay halata na sa kanyang hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang pagmamahal para sa kanya at hindi kailanman ito mangyayari. Mula nang makauwi si Eliza, siya ay nasa kanyang bathtub lang. Malungkot na nag-iisip, malamig pero nanatili pa rin siya doon. Pagkatapos, nakarinig siya ng katok sa kanyang pinto. Pagkatapos ng ilang oras na nagbabad sa bathtub ay tumayo siya. Nagbihis ng kaswal na pangbahay at lumabas. Miss Carmen, may hinang tawag ni Tyrone. Pagod na siya sa lahat at kailangan lang na makakausap. Mapagkakatiwalaan. Hindi siya espiritu lang, tao rin siya. You asshole, bulong ni Eliza sa kasinarang pinto sa kanya. Pagkatapos nilak nito at nanginginig na kamay, isang pusong nawasak at ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mahinat na mamaganang mga mata. Ano ang mangyayari ngayon natupad ni Esmeralda ang plano niyang makipagtali kay Tyrone? Mabuntis kaya siya ng binata? Ano ang gagawin ni Eliza para mas mapabilis ang pagbabalik niya at may pakilalang buhay siya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.